Good evening guys. Ayan, may biyahe tayo ngayon kasi magsusundo tayo kay Mrs. So alas 11 na. I hope nakikita nyo ako. Magsusundo lang tayo. So binuksan ko na ulit yung ilaw kasi pa hindi nyo ako makita eh. So yan. So again, yung ating gagawin ngayon ay sundo tayo kay Mrs. So kadugtong lang din to nung ating video na nakaraan kung saan nag-video tayo na ginagamit natin si Bajaj pagpasok sa trabaho araw-araw. So sa gabi naman, ginagawa ko ay sinusundo ko ang asawa ko pag gagaling sa trabaho. So baka nagtataka kayo sa boses ko kasi medyo paos gawa ng nagturo kanina, no? And then minom ng malamig. Yan, salanan. So biyahe tayo ngayon hanggang Carmona para sunduin nyo ang aking misis, no? And then pabalik tayo, of course. So gabi talaga ang uwi ni misis madalas. Ngayon lang siya nagabi na ang gusto gawa ng meron silang tinapos pa. Ayun. So medyo na late tayo ng pagsusundo. Pero normally naman pag nagsusundo ako sa kanya mga alas 9 lang. Ngayon lang inabot ng alas 11. So samahan nyo ako sa pagsusundo sa kanya. So yung napanood yung video nung una na galing ako sa trabaho ko ay isang araw lang din to. Kaninang hapon yon, alas 6 yung biyahe tayo galing sa trabaho. So kanina nga yun, alas 6 yun, galing tayo ng trabaho, gamit natin ang ating Bajaj service araw-araw. And then tawag dito pauwi tayo nun kanina. Ngayon naman, so gaya ng sabi ko kanina, sundo muna tayo. So ano tong aim ng aking pagbablog ngayon is para makita nyo gaano ka versatile yung ating mga Bajaj kahit sa mga private owner ng Bajaj, no? Pag sinabi natin private owner, ito yung mga ginagamit lang for private use ng kanilang Bajaj. Hindi nagbabiyahe, hindi na tawag dito, hindi na tricycle kumbaga. So ito ginagamit lang natin. And then nag-decide ako na kung saan ko siya ginagamit na madalas ay gusto ko siyang i-vlog. Grabe yung mga ilaw ng mga motor dito, nakakabulag, no? So yung unang video is siguro mag-vlog din ako ba yung papasok naman sa trabaho para makita niyo yung routine ko umaga. Hindi ko lang kung makakapag-vlog ako bukas. So ang routine ko, yan, papasok ako sa umaga, uuwi sa hapon, mga alas 6. And then sa gabi, magsusundo kay misis gamit ang Bajaj natin. So napaka-versatile niya, no? Sabi ko nga sa mga ibang tao, hindi porket ito ang gamit, ang tingin mo na sa isang tao, nag-tricycle lang o mababa lang, ano. Naalala ko tuloy yung naging experience ko sa Luwag, Naalala ko tuloy yung naging experience ko sa Nubali, no? Parang ang tingin sa atin dun ang pakababa, dahil may pusang tumatawid. Dahil ito lang yung sasakyan natin, bawal daw ang 3 wheels sa Nubali. So hindi na ako mamasyal sa Nubali, bahala ka, bawal ako dun alam, na-judge. Sorry although alam kong bawal, no? Parang ang feeling ko kasi nun, ewan ko, baka mali ang feeling ko, parang na-judge ako, no? Kung ano yung pagkatao ko dahil sa sasakyan kong dala. Di wow. Anyways, huwag natin sirahin ang araw para balikan pa yung mga bagay na nangyari noon nakaraan. Just maging masaya pa rin tayo, at kahit paano
tuloy lang ang buhay. So dun sa mga Bajaj user dyan na nanonood sa atin, ang lubak ay huwag kayong mawala ng pag-asa or huwag kayong mawala ng loob na alam nyo yun, ang ating limitasyon sa paggamit ng kalsada, malay nyo naman balang araw may makinig sa atin at alam. At kaya natin ginagawa tong video na to, at mayroon pa akong mga video ginagawa, is to educate anyone. Ano ba yung 3-wheelers? Ito ba ay talagang ano lang, dapat maliit ang tingin dito? Tuloy nyo, diba? Katulad sa akin, hindi ko naman siguro masasabing, although mahirap din ako, pero hindi naman ganun katindi. Maayos naman trabaho ko, diba? Anyways, tawag ito, noong nakaraan nagbiyahe kami sa BGC, nakakita ko ng 3-wheeler na tawag dito na nagdi-deliver doon. Bajaj din ang nakita ko. Pinost ko ngayon sa aking YT chat. So technically napayagan naman pala nila yung pagpasok siguro pag delivery ano, pero pag personal service, yun lang siguro yung aking hinihingi sa mga private area. Yung mga ganitong klase ng sasakyan pinagbabawal. Bakit? Anong reason? Siguro kung tricycle na binabiyahe, yun talaga masabi ko bawal. Pero marami kasi ako nakakausap sa internet na gusto nilang gawing service to, personal service yung mga nagtatrabaho, pero hindi daw pinapayagan sa BGC. Anong sense? Meron mang siguro gaya doon sa Nubali, tinanong ko mismo sa guard kung talagang mandate nila na bawal lang 3 wheels doon, although wala namang nakapaskil sa kanilang area. Sabi oo daw, utos daw ng admin. Okay, tayo magagawa. Pero siguro as an Bajaj owner lang, nagsisentimento ko ngayon. Ano reason? Dahil ba sa tricycle nadadamay na yung mga 3 wheels? Teka lang, dapat alam nyo na hindi ito tricycle. Ewan ko ba. So sige, ako as a user ng Bajaj, patuloy ko lang din i-educate ang mga tao. Malay nyo, makarating yung videos natin sa kanila, and gagawa pa tayo ng maraming sit-in videos tungkol dyan. Siguro tulungan nyo na lang ako makarating sa kanila yung message, kasi kahit naman paano natutuwa ako na yung mga tawag dito, yung mga local government ay dahan-dahan na rin ina-accept ang paggamit ng mga ganito, lalo na sa mga private individual o yung pribadong gumagawat ng ganito. Kasi wala ako, sa akin lang, wala naman ako nakikita problema, diba? Kung pag-uusapan lang pinagbabawal yung 3 wheels, bakit merong Yamaha ba yun na 3-wheeled na motorcycle? O kung bawal pala yung 3 wheels, bakit yun pwede pumasok? At siguro naman kahit sa mga pribadong lugar, pag may dumaang Can-Am Spider dyan na hindi nyo haharangin, kasi kahit 3 wheels yun, dahil ang halaga nun 2 milyon mahigit. Ewan ko ba? Anyways, di pa tayo sa tamang linya. Nasanay na ako kasi pag dito ako nagpapatakbo, mga tricycle nandito sa kanan. So I hope, so kwentuhan lang tayo habang susundo ko. Medyo alanganing oras na rin kasi nakakaramdam na ako ng antok. So I hope maliwanagan sila. Tayong mga may 3-wheeled vehicle, hindi lang Bajaj, TVS King, Tiago Ape, kung ano pa man, ay maiparating natin sa mga tao, i-educate natin sila na yung pagkakaroon ng 3-wheeled vehicle ay hindi meaning tricycle na yung dala-dala mo. Kung ang tricycle ang tinatarget nilang pagbawalan, LTO na mismo nagsabi, hindi tayo tricycle, may sarili tayong category. Sana maintindihan nyo ng marami, kasi kung ang sasabihin nila bawal ang 3 wheels,
generally, dapat yung mga gawa ng Yamaha, yun eh, Spider Can-Am, bawal din sa kanila yun. So siguro unang-una hihingi tayo ng tulong sa kasakali sa LTO na magkaroon na ng malinaw na mandato sa mga tinatawag na 3-wheel vehicles. Diba, sinisingil na rin naman nila tayo sa rehisto na parang sasakyan eh. Bakit di pa nila tayo payagan, diba? And then malaman din ng iba pang mga tao, iba tayo sa tricycle at hindi tayo sisitahin na para bang ewan ko. Hanggang ngayon pag naiisip ko yun, feeling ko ang naging tingin sa akin sa lugar na yun, mahirap. Although mahirap naman talaga ako, kung ako mayaman, tama lang na kumikitang kabuhayan, gano'n. Ito, malapit na tayo. Nandito na tayo ngayon sa Carmona Rotonda, saan may globo. Hindi ko lang mapakita kasi fix yung camera ko. So ito yung Carmona Highway, no? Pag dinadiretso natin yan, papunta na tayo ng Laguna, Binyan pa rin proper, no? And then pag ito yung tulay na dinadaanan natin ngayon, is sa ilalim nito yung expressway, no? South Luzon Expressway. Mabaho, ano yun? Akin ba yun? Anyways, okay, lapit na tayo sa pagsusunduan kay Mrs. Baka nandun na siya, ewan ko lang. Salamat sa pagsama nyo sa akin. Baka kasi mag-out na ako mamaya, no? Pagsama nyo sa akin, natsagaan nyo yung kadaldalan ko, no? Uy, nasa highway kayo, wala kayong helmet. Ako, mahabaging langit. Anyways, sa ating mga Bajaj user, private user, no? Hopefully mabago na ang pananaw nila sa itong mga e-bike, tingnan mo, okay lang sa kanila. Sige lang. Bakit tayo parang na-discriminate tayo? So nandito na ako sa siguro nandito na lang, you know the drill. Parang yun yung aking misis. Yeah. Then you know the drill, andyan na nga siya. Like our video, share at subscribe sa mga hindi pa nang Wedens. Signing off. Thank you.